Meron daw chance na baka madisqualify si Herlene Budol sa Binibining Pilipinas. Bakit kaya? Siguro dahil ito sa afro hair na pinost niya and sa mga context ng iba na nagkaroon ng ingay sa social media. Pero sa tingin ko, hindi siya madidisqualify. Kaya sa video na ito, I'm going to discuss at least 5 reasons bakit hindi madidisqualify si Herlene Budol despite sa mga issues or controversies surrounding her. Since this is a kind of sensitive na topic sa video na ito, I would like to make a disclaimer. The views, opinions of this video does not reflect yung overall image ng channel and the content creator. Kahit na hindi siya madidisqualify or malaki ang chance pa rin niya na makakuha ng crown, this is a wake-up call na kay Herlene Budol and her team. It's because there are some issues surrounding her kung bakit yung para sa mga iba, baka grounds siya for disqualification. So, ano nga ba ito? And bago tayo mag-start sa reasons kung bakit hindi siya ma-disqualify, ito yung mga issues or mga controversies surrounding Herlene Budol. Number 1 is yung mga context na nagkakaroon ng ingay sa social media. And number 1 is yung kanyang pagpo-post ng planking. Yan. And then, yung mga iba na ganyan mga post. So, they term it as problematic post because nagkakaroon talaga ng ingay sa social media. And, syempre, with her millions of followers and subscribers, madali talagang magkaroon ng parang pansin or issue yung mga post niya na medyo nagkakaroon ng parang inconsistencies, mga ganon. So, syempre, ine-edit-edit niya para maayos agad ang mga context na ito. And then, yung latest na issue is yung pagkapansin ni Sovereign, yung African-American na beauty pageant vlogger na kung saan she became disappointed na nagkaroon siya ng photo shoot with that kind of hair na kumbaga parang tinerm ng iba na blackfishing. Pero syempre, nag-rest back si Sir Wilbert Tolentino na hindi ganun yung context or hindi ganun yung main purpose ng photoshoot na yan kasi una sa lahat, wala silang nilabag na batas. And yung number 3 is ito ang isang chismis. Yung na-inform ang execom ng Binibining Pilipinas. So, I came through isa sa mga pageant vloggers, local pageant vloggers, and ayan po, na-inform na ang execom ng BBP. So, tapos sabi daw nila, that's bad. So, ano nga bang ibig sabihin nila ng ganon? So, pagtingin ko sa comments, medyo iba yung mga reply nila sa mga comments, and alam mo, parang very iba. Medyo kapag fan ka talaga ni Herlene Budol, maka-hurt ka sa mga comments nila. Sabi dito is that umabot na pala sa bagong execom yung issue. Ang sabi lang, this is bad. So, sinang tunitukoy nila? I think probably it's Herlene. So, tignan natin yung comment section. And in here section, so ayan, not expecting a crown for her. And then, anyways, semi and sponsor awards. Pwede na yan. And then, sabi naman dito is, with or without issue, still vote for. Ayan. And then, El Tukuyo. So, ayan. From the start, problematic. And then, masyadong excited ang Team Pakulo ala MGI kasi. Ayun. So, for me, bakit despite sa mga ganitong issue is hindi pa rin siya pwedeng ma-disqualify. So, nasa good side naman tayo, positive vibes. Ang number 1 is, nasa Pilipinas ang Binibining Pilipinas beauty pageant. Siyempre, national pageant ito. So, ginaganap sa Philippines. So, kung ano man yung mga kinukutya kay Herlene Budol regarding sa cultural appropriation is more on
yung mga reaction from other countries, from foreign countries. So, since nandoon sila sa kanilang country and nasa Philippines yung pageant and nasa Philippines ginawa yung mga photoshoot na yan. So, syempre, safe pa rin si Herlene Budol kasi medyo challenging ang mag-file ng case from other country towards yung person na sa ibang country. So, parang medyo challenging ata if they opted to find a legal solution kapag gusto talaga nila mag-initiate ng legal cherva, mga ganon. So, yes, nasa Pilipinas ang Binibining Pilipinas. So, yung mga outsider is wala talaga silang power para makialam sa mga affairs ng Philippines. So, ayan. Number 2 naman is, syempre, kapag may issue online, madali lang i-edit yan. So, pwede i-edit ang caption, ang context. So, kung ano man yung mga nakikita nilang inconsistencies or mga irrelevant na post or mga context, pwede naman yan i-edit eh. Andyan naman yung team, yung glam team ni Herlene Budol para ayusin yung kung dapat pwedeng ayusin, especially sa mga post niya sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, o kaya sa YouTube. So, pwede mo talaga siyang i-edit. Hindi katulad noon na kapag na-print mo na, hindi mo talaga siya ma-edit. So, ngayon, there is an edit option na kung saan you can really change yung text, yung context ng message o kaya yung caption ng picture or ng video kung saan you're going to upload a certain media clip such as videos or photos na pwede mong i-share sa inyong mga fans or sa inyong profile. So, yes, madaling i-delete and syempre, ma-erase yung mga issues na medyo hindi, parang medyo na-offend yung iba, yung mga ganon. So yes, we are very thankful with the technology kasi pwede na talagang i-edit ang mga kumaga pati pictures, pwedeng palitan ng bagong picture, yung mga kung videos naman, pwede rin naman palitan ng bagong video. So you can easily edit your mistakes sa social media or anywhere sa internet. Ayan. And then, if ever man na matanggal si Herlene Budol, magkakaroon talaga yan ng fan war. And would you believe talagang kung i-add nyo yung followers niya, subscribers niya sa TikTok, sa Instagram, Facebook page, sa YouTube, siguro aabot siya ng 20 million. So, malamang sa malamang, 20 million ang aatake sa Binibining Pilipinas. And ayaw na ayaw talaga ng Binibining Pilipinas na magkakaroon ng iskandalo. So, napakalaking sakit ng ulo kapag madidisqualify si Herlene Budol. So, there will be, syempre mag-i-start yan sa social media. And then, mag-i-spread yan socially, pag-chismisan mga tao, and then, magiging political issue yan. Pwedeng maging political issue such as baka may makialam na politiko, makikiride on sa popularity ni Herlene para mapaangat yung gano'n, alam mo yun. And then, meron ding iba na magkakaroon ng legal battle. So, syempre kapag madidisqualify si Herlene Budol, her team will file a legal case against BPCI, tapos magiging public siya, tapos another sakit ng ulo na naman ng BPCI, and they will be summoned, they will sasabi na sila, and alam mo yun, magkakaroon talaga ng chaos, di ba? Magiging chaotic yung eksena kapag madidisqualify si Herlene Budol. So, come to think of it, hindi lang mga fans niya, kundi lahat ng pwedeng magkikisali. So, magiging sakit talaga ng ulo para sa Binibining Pilipinas and of course sa side ni Herlene Budol if ever man na there will be a chance na maligwak siya. Ayan. And then, syempre, number 4 na consequence, bakit hindi nila pwedeng tanggalin si Herlene Budol is that yung consistency of viewership. So, parang hindi magiging mabenta ang Binibining Pilipinas because halos if you're going to observe yung volume of fans ni Herlene, siguro
parang sa 100% nasa between 40 or mga 30% to 40% yung volume ng fans lang ni Herlene alone, tapos as compared sa mga ibang fans ng mga ibang candidates. So ganyan ka-importante si Herlene Budol sa Binibining Pilipinas because she is carrying a load of viewers, a load of support mga from fans, ayan. And then if ever man na matatanggal si Herlene Budol, magkakaroon yan ng discouragement sa mga fans. Siyempre sisiraan nila ang Binibining Pilipinas. Ayun, lahat ng mga staff na Binibining Pilipinas mababash, pati na rin yung mga ibang candidates ng Binibining Pilipinas. There is a possibility na magiging ganon. So there will be the possibility of blackmailing kasi nga masama ang loob ng mga fans na matanggal si Herlene Budol. So magkakaroon talaga yan ng another parang propaganda. So propaganda against Binibining Pilipinas. Tapos mapuputak din na naman si Madam Stella Marquez Araneta. Magiging kawawa na naman siya sa social media. Magkakaroon siya ng memes. So ayan, magkakaroon ng memes ng kung sino-sinong pwedeng pagtripan ng mga fans na magiging masama ang loob sa pagkatanggal ni Herlene Budol. Ayan. And then, syempre, ang pang number 5, if in any case na matanggal si Herlene Budol, management mediation. So, syempre, hindi naman papayag talaga ang team ni Herlene Budol. Meron at merong nakaabang dyan na legal team na handang nakikipag-negotiate sa staff or sa BPCI in order to resolve things immediately before it will spread or it will cause a serious trouble sa company or sa incorporation na yan. Tama ba yun? Charities Incorporated. So, so ayan, magiging the power, syempre, the power of Wilbert Tolentino, magkakaroon siya ng team of legal expert para i-evaluate yung decision, bakit siya na-disqualify. So, they will file an appeal, they will do everything para maibalik yung disqualification case ni Herlene Budol if ever man na ma-disqualify siya sa Binibining Pilipinas. O, di ba? Parang ang ang napaka-complex, napaka-problematic talaga if ever man na biglang ma-disqualify si Herlene Budol. So, hindi nyo ba alam na by history alone, ang dami nang na-disqualify, tsaka hindi lang disqualify, na-dethroned by BPCI dahil sa mga inconsistencies na mga documents nila or yung, kung ano-ano mga nakita nilang scandalous na issues towards a certain candidate or even applicants. So, at among them are ayan, si Venus Ra. So, syempre si Venus Ra dati na-dethrone. Nakita ko yung performance niya, ang galing niyang rumampa, tapos biglang na-dethrone. And then, naalala ko nung sinabi nila kay Venus Ra, kung malakas yung appeal, we will reconsider para evaluate na naman namin yung mga issues na pwede mong i-file. Yung mga reasons to reverse the dethronement case. Ayan. And then, after a few days, syempre napansin si Venus Ra and na-reinstate siya as Binibining Pilipinas Universe and siya ang drought breaker. And another ay si Sandra Seifert. So, yung mga next na mga binibini is all about sa mga pictures nila na medyo semi-nude or nude. So, yan is bawal sa Binibining Pilipinas dahil they are promoting the modest, yung conservatorship ng being a dalagang Pilipina. So, mga ganyan. And aside from that, si Kim Ross and then si Olafson. O yan. So, same din ang grounds for disqualification sa kanila na nagkaroon sila ng semi-nude photos na post sa mga magazines, sa natuklasan nila. So, na-disqualify sila. Kasi nga, model sila, diba? So, yun yung mga history na nangyari beforehand. Kaya, yes, wag na kayong magtaka kung meron mga candidates na biglang nadidisqualify. Especially, malayo pa ang finals night. So, the staff are now always, parang nagre-review ulit sila ng mga credentials, ng mga
documents, kung merong mga probable inconsistencies, or baka magkakaroon ng scandalous na issue surrounding that particular candidate na pwedeng ikapahamak niya. Pero despite dito sa disqualification case na baka hindi siya ma-disqualify, baka ang mangyayari na isa na probable option is yes, pasasalihin pa rin siya kung walang magiging problema sa pagsali ni Herlene Budol, but then there is also a possibility na hindi siya mapasok sa semi-finalist dahil dito sa mga tatlong nakitang issue about her. But of course naman, I am always positive na sana walang mangyayaring ganon kay Herlene Budol despite all of these issues na nangyayari. But then malay natin, kahit na maraming mga issues na kinakaharap si Herlene Budol na ngayon, baka siya ang kauna-unahan na mega bashed candidate to win a certain crown para i-represent ang Philippines sa international competition. O yun, di ba? Kaya guys, I am really hoping and praying na wala sanang mangyayaring mga katsurbahan kay Herlene Budol para naman ma-meet niya ang kanyang tagumpay dito sa larangan ng pageantry. And I am wishing the best for Herlene Budol. Good luck to you and sana makuha mo ang MGI or Miss Grand Philippines title for the Philippines. O, diba? So, if you want more updates from this channel, mag-subscribe lang kayo, The Star of Anthony. And then, you can reach me out kung may gusto kayong i-suggest, comment, mag-message lang kayo directly sa aking Facebook page or Instagram, The Star of Anthony. I'm always online, pero depende kung available ako na mag-reply. Ayun. So, that's all, folks. Thank you and have a wonderful day. Mwah! Bye-bye!